Nandito ka nga. Nandito ka. Sinurpresa ko ang fiancé ko sa bahay niya. Ohayo minasang! Today is November 28, 2024 at sinurpresa ko ang puntahan si Mahal sa lugar niya. Si Mahal kasi lagi ang napunta dito sa lugar namin dahil yung trabaho niya ay meron silang long weekend. And yung amin kasi ay wala. And bukod pa dyan, sobrang layo kasi ng lugar niya sa lugar namin. Aabutin din ng 7 hours ang biyahe. Tapos naka-bullet train ka pa kaya sobrang mahal. Yung kahit parehas na kaming nasa abroad pero LDR pa rin. Ito na nga, nagplano nga akong pupunta ako sa kanya kasi magbe-birthday na siya. At talaga pinagplanuhan ko to ng ilang buwan. At ilang buwan din ako nagtipid para may pamasahe ako papunta sa kanya. And ang mahirap din kasi sa amin, hindi pwedeng biglaan ka magha-holiday. Dami pang proseso bago ka payagang mag-holiday ng mahabang araw. And buti na lang, naging okay yung 5 days vacation ko. Dahil sobrang layo nga ng lugar ni Mal, hindi pwedeng 2 days or 3 days lang yung iha-holiday ko. Kasi sa biyahe pa lang ubos na yung araw mo. And para hindi nga rin masayang isang araw ko pa, after work ay dumiretso na rin ako biyahe papunta sa kanya. Sa Shinkansen, umaabot lang naman ng 4 hours ang biyahe. So, ang nagpapatagal kasi ay yung transfer pa sa iba't ibang mga train. Kaya halos umaabot din ng 7 hours ang biyahe ko. And first time ko din palang pupunta sa kanila nito. At dahil surprise nga, di ko talaga alam kung saan ang lugar niya or bahay niya dun. Meron naman akong address niya kaso nung search ko siya sa Google Map ay hindi siya nakikita. Alah, bahala na talaga si Lord nung time na yan. Kita nyo naman ang itsura ko, mukhang nalugi. Wala pa talaga akong kaayos-ayos nung time na yun kasi nga kakalabas ko lang din sa trabaho. Every time pala na nagsishinkansen ako, ang pinipili ko pala ay yung non-reserved na upuan. Kasi mas mura siya compare sa reserved seat. And yung lugar naman namin, hindi naman punuan lagi ang sakayan ng Shinkansen, kaya okay lang. At dahil mahaba-haba nga ang biyahe natin, dito na ako kumain at tag-ayos sa biyahe. Nakakahiya naman yung di ka man lang nag-ayos. And last kita pa pala namin ni Mahal ay nung August pa. Kaya dapat pretty tayo. Kita nyo naman yung pagkakaiba nung kanina sa ngayon. Ay siya, pwede nang matulog. Nakapag-ayos na eh. Umidip lang muna pala ako at ako'y talaga'y pagod na pagod nung oras na yan. At kailangan ko din magpahinga at mamaya baka tayo maligaw-ligaw. Mahaba-haba din ang natulog ko niyan. Nagising na ako ay madilim na. And nakarating ata ako sa Tokyo ay mga magna 9:30 na. Dito pala magsisimula ang pagsubok. Sinearch ko naman sa Google Map yung sasakyan ko. Kaso dahil second time ko pa nga lang dito sa Tokyo ay nalito pa rin ako. And buti na lang yung napagtanungan kong Japanese ay ako'y natulungan. 2 train pa kasi ang sasakyan ko bago ko makarating sa kanila. And alam nyo, yung unang train umabot ata ng 1 oras yung biyahe ko. At nakatayo lang ako sa buong 1 oras na yun. And pagpaba ko naman dito, may isa pa ulit akong train na sasakyan. And buti na lang naabutan ko pang biyahe to kasi paalis na siya. Matagal-tagal pa siguro ko mag-aantay kung naiwan pa ako niyan. And finally, nakarating na rin ako sa lugar niya. Yes po, taga Ryugasaki, Ibaraki po siya. Noong mga oras na to ay 10:30 na ng gabi. Kaya wala na akong masasakyan taxi, kaya ako'y naglakad na. And wag ka, naglalakad lang ako pero hindi ko alam kung anong bahay niya dyan. May na-search naman akong apartment, pero di ko sure kung yun yung apartment niya. Siguro mga 25 minutes na rin ako naglalakad nung time na yun at sobrang dilim-dim ng daan. At dahil feeling ko ay maliligaw na talaga ako, tinawagan ko na rin siya. Tingnan nyo naman ang reaksyon niya. Di pa siya naniniwala niyan ha. Dito ma, baka maligaw ako. Pampansyon sa inyo yan eh. Saan nyo dito? Sa inyo eh, wala. Baka Wala dito maligaw sa amin, ako, sa ah. isa. Asan ka ba? Baka maligaw ako, Mahal. Nakita ko yung 7-Eleven Dito nandun. ka nga. Ano nga? Totoo. Totoo, mahal. Wait lang, pupuntahan kita. Pupuntahan kita, wait lang. Pupuntahan kita, mahal. Wait lang, wait lang. Pupuntahan kita, wait lang. Wait lang, wait lang. Wait lang. Malapit ka na dito. Ako, magbibihis lang ako. Wait lang. Wait lang, wait lang. Dito. Nandito ko, dito. Success pa rin ang surprise natin. And alam nyo, sa loob na magpa 5 years naming relationship, ito pa lang yung first time na magkakasama kami sa birthday niya. Dahil noon nga ay nasa Pilipinas siya, tas nasa Japan naman ako, kaya LDR talaga kami. At ngayong nandito na nga siya sa Japan, at ito nga yung first birthday niya pagbalik niya dito sa Japan, kaya gumawa talaga ako ng paraan para ma-surprise ko siya. At nung nakita ko yung reaksyon niya, sobrang sulit lahat yung pagod ko papunta ko sa kanya. Kaya kayo dyan, surprise nyo na rin yung boyfriend nyo. Siyempre, hindi lang lagi tayo tumatanggap, dapat tayo din minsan ang nag-e-effort. O siya, hanggang dito na lang muna. That's for today. Thank you for watching. Follow for more. See you in my next vlog. Bye!